Come on, church. Hallelujah. Amen. Amen. Sino po sa umagang ito ang gumising ng may inaasahan kay Lord? Amen. Bagamat maaari yung iba bitin sa tulog. Meron ba mga bitin sa tulog dyan? Yung mga parang gusto mo pang humiga pero alam mong linggo ngayon at kailangan kang pumunta ng gawain. Magsabi nga yung mga bitin sa tulog ng amen. Ayan, alam nyo, tayo man ay minsan ay kulang sa tulog, pero pagdating sa gawain, ay nasa church tayo, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Amen. Sabihin sa katabi mo, may gagawin si Lord sa'yo. Amen. Praise God. So, buksan po natin ang ating mga puso't isipan. Tayo magbabasa ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to verse 22. Unang Thessalonica, sulat ho ito ni Pablo. Sabi ganito, test everything, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Sabay-sabay nga natin basahin muli, 1, 2, 3, go. Test everything, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Ang ating po pag-uusapan ngayon is about spiritual discernment. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, spiritual discernment. Tayo lahat ay umukot manalangin. Ama, salamat po sa ginagawa mo sa amin. Amin pong patuloy na dinideklara ang katagumpayan ng araw na ito. Maparangalan ka sa aming kalagitnaan at mangusap ka sa amin. Alisin mo mga hadlang sa aming isipan at puso, Panginoon. Palayain mo mga dapat palayain, palakasin mo mga dapat palakasin. Salamat po, Ama, at sa iyong pinakamataas na papurit karangalan, in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Malakas sa palakpak, Lord. Tayo lahat ay makakaupo. Bago tayo dumako sa Word of God, gusto ko rin pong i-announce, tomorrow po, ng umaga, ang mga kapastoran po mula sa GMA Cavite ay pupunta po rito. They are about 40 to 50 pastors, senior pastors po lahat ng yan. Dahil taon-taon po, ang Jesus the Gospel ay nag-host ng mga pastor tuwing Pastors Month. No, tayo po ay nag-host, nagbe-bless sa kanila, pinalalakas natin sila. So tomorrow morning, they will be here. So, kaya ko po ina-announce, kailangan po natin ng ilang mga volunteers. Kung kayo po available tomorrow, please be here. Pakakainin natin sila. Bibigyan ho natin sila ng mga regalo. At ito po ay taon-taon natin ginagawa. No? Nag-host ho tayo sa GMAPEC o yung GMA Pastors Fellowship. So, yung po mga available na nanay, mga kabataan, especially the worship team, kailangan po namin kayo bukas ng umaga at 9 a.m. Okay, dako po tayo ngayon sa Word of God. Sinong excited? Magsabi ng Amen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to 22. Anong sabi doon? Test everything. Hindi sinabi po, ilan lang ang subukin. Sabi, subukin ang lahat. Okay, sabi mo sa katabi mo, subukin ang lahat. At pag nasubok mo ang lahat at nakita mong may problema, may something wrong, merong mali, hold fast what is good. Panghawakan mo pa rin kung ano ang mabuti. Amen. Na-test mo, nakita mo, nasubok mo, na merong problema, may mali, may something wrong. Hold fast what is good. Panghawakan ang mabuti at tama. Then, abstain from every form of evil. Lumayo sa anumang anyo o sa anumang mga masasama na may kaanyuan. Alam nyo kaya po, eto po, no, na naihayag naman na sa atin ito at inuulit ko po. Kaya po, tayo dinidiscourage natin ang mga kabataan, ang mga members natin na maglalaro ng anumang may kaanyuan ng masamang espiritu. Nandiyan kayo? Kaya po, dinidiscourage natin. Kung maaari nga, huwag nyo nang gawin yung paglalaro po ng mga game na may anyo ng demonyo. Kasi malinaw sinasabi ng Bible, abstain from every form sa lahat ng may kaanyuan ng kasamaan. Huwag ka magsusuot ng t-shirt na mayroong demonyo. Tama? Anumang anyo ng kasamaan ay iwanan natin. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa church sapagkat dumarating ang time na ang church ay maaaring dayain
ng kaaway. Kasi yan ang taktika ni Satanas from the beginning. Doon pa lang sa Garden of Eden, sa unang taong si Eva at Adan, ang ginawa niya ay dinisib niya si Eva at Adan. At alam niyo po, kung di tayo magbabantay, yung atin lang cellphone, we carry the world in our pocket. Diba? Sa cellphone pa lang natin, nandyan na yung napakadaming impormasyon, nandyan ang mga salita, post, video, na kung di tayo magbabantay, pwede tayong madaya. Hello? Lalo ngayon, uso po ngayon yung tinatawag na, tingnan nyo itong picture na ito. Ayan, pakipindot. Ayan, no? Siya po ay isang pangkaraniwang Amerikano lang. It's just an ordinary American, pero dumaan siya sa proseso ng tinatawag na deep fake at nakuha niya yung muka ni Tom Cruise. Ang tawag po dyan ay deep fake. Okay? Na kung saan, pagkilos, pagsasalita, paggalaw, akala mo talaga si Tom Cruise yung nagsasalita. Meron din po lumabas. At ang deep fake naman po ay isang presidente, si Barack Obama. Now, ito po ay isang system o isang program na pwedeng yung mukha mo ilagay sa isang kilalang tao, kilalang artista, ma-impluwensyang politiko, at akala ng mga nanonood, yun yung nagsasalita, yung totoong taong yun. Yung ginagayahan niya. Nandiyan kayo? Akala yung presidente. Ngayon, ang nakatatakot dyan, pwedeng magdala ito ng deceiving. Pwede itong magbigay ng mga ulat, ng mga bagay na hindi totoo, at yung mga nanonood na hindi nakapag-discern, akala totoo. Kaya napakahalaga po yung ating pinag-uusapan ngayon, yung spiritual discernment. Kasi nagkalat ngayon yung deep, tignan nyo, ang tawag po sa ganyang system, yung ganyang, I don't know, app ba yan? Hindi ko ano ang tawag sa ganyan. Deep, fake, malalim na pandadaya. Nandiyan kayo? At ngayon po, yan ay kumikilos. Kung yan ay nakikita na natin sa social media, sa Facebook, kasi nangyayari rin po yan sa totoong buhay Kristiyano. Maging sa church, may deep fake na nangyayari. Kaya sabi ng isang apostol, hindi lang si Pablo, sabi niya, test everything. Sabi naman ni John the Beloved sa 1 John chapter 4 verse 1. Sabi niya ganito, Beloved, do not believe every spirit. Mga minamahal, huwag niyong basta paniniwalaan ang lahat ng bagay. Do not believe every spirit, ang bawat spirito, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Subukin nyo ang bawat espiritu. Sabi mo sa katabi mo, test the spirit. Kailangan subukin natin eh. Sabi ni Pablo, test everything. Subukin ang lahat ng bagay. Kay John the Beloved naman, test the spirit. Kasi bakit? Ang dami ngayong kumakalat na espiritong mandaraya. Kaya nung sinabi ito ng mga apostol, at actually mamaya babasahin din natin yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus, napakahalaga sa atin ang magkaroon ng tinatawag na spiritual discernment. Discernment is not optional for the believer. It is a requirement. It is required. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga, matuto kang mag-discern. Kasi pag hindi ho tayo nag-discern, nako mga kapatid, akala mo nasa tama, mali pala. Pag hindi ka natutong mag-discern, akala mo totoo yung nanliligaw sa'yo. Naya kayo? Binobola-bola ka lang pala. Aatin-atin sa church. Ikaw naman, Christian na siya. Kaya lang pala sumasama sa'yo sa church kasi gusto kang makuha. At pag nakuha ka na, hindi mo na makikita sa simbahan. Maraming ganyan, hindi nakapag-discern. Hello?
Nadaya tayo ng mga magagandang salita, nadaya tayo ng mga bulados at bulades nila. Tama ba yun? Bulados at bulades? Buladas. Oo. Yung mga pangbobola nila, nabilog yung ulo, akala mo totoong magbabayad ng utang, inutangan ka, hindi pa lang magbabayad. Bandang huli, galit pa sa'yo pag siningil mo. So, ganun kahalaga po, mga kapatid. No? Lalo sa implikasyon ng ating mga espiritu. What does the word discernment mean? The ability to judge well. Pag meron kang discernment, may kakayanan kang humatol ng tama. To perceive differences. Pag nape-perceive mo na merong na discernment, nakikita mo, ay, may something wrong, may something mali dito. Kaya hindi lahat, tandaan nyo ito, mamaya babasahin din natin yan, ha? Hindi lahat ng mabait, akala mo totoong mabait. Oo, may mga tao mabait sa harapan mo, pero gusto ka palang dayain. Hello, ba't parang may iniisip kayong iba? Wala po tayong pinapatamaan dito, ha? Kundi tinuturuan tayo ng Diyos mag-discern. Kasi makikita mo no? You have to perceive. May problema dito, may something wrong dito. And the Holy Spirit will always speak to us. Pag sinabing discernment, to recognize or comprehend mentality, no? Upang makilala o maunawaan yung kaibahan sa isipan. Makita mo, ba, may something dito Hindi naman talaga ito ganito May parang mayroong behind dito Ma-discern mo. Kasi napakahalaga talaga ng spiritual discernment sa panahon natin ngayon. Ang dami nagkalat na mga masasamang espiritong gusto tayong nakawan, ibagsak, sirain. Hello? Spiritual discernment mean naman, anong ibig sabihin spiritual discernment? Discernment in the Bible is the spiritual characteristic, ito po'y kaloob ng banal na espiritu, ang discernment of sound judgment for perceiving the difference between right and wrong, good and evil, truth and error, and identifying God's will and direction for His people. Pag meron kang spiritual discernment, nauunawa mo, aba, ito pinagagawa ng Diyos sa akin sa season na ito. Pero pag hindi, nadidisib tayo, madidisib ka ng iyong emosyon, madidisib ka ng iyong laman, madidisib ka sa nangyayari sa kapaligiran, hindi mo nadidiscern na niya kayo, yung ginagawa ng Diyos. Bagkus nadaya ka ng mga bagay sa paligid mo, mai-stuck ka, makakaroon ka ng kalungkutan, maihinto ka sa dapat mong pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya napakahalaga po na tayo'y magkaroon ng spiritual discernment. Because Christianity is not a game. It is a warfare. Ang pagiging Kristiyano natin, hindi po ito laro. Sabi sa katabi mo, wala tayo sa laro. Kanina umaga, meron po akong devotion Katulad nung sinabi ko nga kay Pastor Benerson, yung binasa niya kaninang talata, isa po yung sa devotion kaninang umaga. At isang nagkaroon ako ng devotion ito. The devil wants to have game with you. Gusto kanyang laruin. Gusto niyang pumasok ka sa laro niya. Pero sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Bakit ka makikipaglaro kay Satanas? Tagumpay ka na. Siya ang laruin mo. Huwag kang papayag, ikaw ang laruin ng kaaway. Sabi sa katabi mo, ito yung season. Huwag kang laruin ng kaaway. Kasi iba, nilalaro tayo sa emosyon natin. Nilalaro tayo sa damdamin natin. Nilalaro tayo sa mga bagay na gusto kang dalhin sa kanyang sariling laro. Hello? Pero hindi nyo ba nakita, tagumpay na tayo? Bakit ka makikipaglaro sa kaaway? Tagumpay ka na, gusto ka niyang dayain. Akala mo, patas yung laro na gusto niya sa'yo. Amen ba? Christianity is not a game. It is a warfare. We are called to be sober and vigilant in these days because we have an adversary that seeks to devour us. John 10:10, letter A, Satan came to steal, to kill, and to destroy. May kalaban tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbantay ka. Kasi baka ang kaaway gusto kang ilayo Kita nyo mga hindi nag-discern?
Nakinig ka sa mga maling salita, balita, di mo na-discern? Nagtampo ka. Kanya kayo? Kaya talaga napakahalagang maging spiritual tayo, lalo sa panahong ito. Amen? Sabi ni Pablo, Galatians chapter 1, verse 6 to 9, nandiyan pa po ba kayo? Lahat nga ng gising magsabi ng Amen. Galatia 1:6 hanggang 9. Nagtataka ako kung bakit kidalin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa magitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Aba, may nangaral that time. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sabi ni Pablo, pinapalalahanan niya ang Church of Galatia na bakit ang bilis niyong maniwala doon sa ibang pangangaral na hindi namin ipinangaral sa inyo? Na-deceive kayo sa mga salitang ito, sabi ni Pablo. Iniwan niyo yung tamang katuruan, yung tamang ibinigay sa inyo. Nandiyan kayo? Kaya nga sabi ni Pablo, mabigat na mga salitang sumunod. Verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Kasi talagang may magtuturong iba. Akala mo kung pakikinggan mo, magandang balita rin naman. Kaya alam nyo, talagang napakaganda talagang makita natin yung katotohanan eh. Spiritual discernment. Kasi lalo ngayon, ang mga generation ito, may sariling opinion. Ang generation ngayon, very opinionated. May sarili silang paniniwala na hindi naman yun ang totoo. Pagpipilit ang totoo. Nandiyan kayo? Pero hindi na ituro. Sabi ni Pablo, kaya kung may magtuturong ng magandang balitang hindi namin ipinangaral, maging mga anghel man o kami man, pakasumpain nyo sila. Kasi yan talaga ngayon. Ang dami ngayon. Kita nyo, ang daming nadideceive. Ilang libong tao ang deceive ngayon? Kikibuloy. Naniniwala silang siya ang appointed Son of God. Ang pipirma ng iyong kaluluwa para pumunta ng langit. Deceive, di ba? Ang dami ngayon deceive. Senior Aguila. Sabi nung isang memes, umorder ako ng Santo Niño. Ito ang binigay sa akin. Deceive. Sabi nga ni Dwight L. Moody, isa sa mga father of faith, I believe hundreds of Christian people are being deceived by Satan now on this point. That time sinasabi na niya, libong mga Kristiyano, daang mga Kristiyano, ang alam niya, sabi niya, na nadaya na kaaway sa panahon ito. That they have not got the assurance of salvation just because they are not willing to take God at His word. Na na hindi sila pinapaniwalaan nito, ito yung pagdideceive ng kaaway, na hindi sila ligtas. Kasi hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos sa kanila. Ang mahirap ngayon, mga kapatid, ang kaaway parang nagsaboy ng parang alam niyo yung dust sa body of Christ at nabulag. Nandiyan kayo? Deceive. Tinawag na love ang lust. Tinawag na blessing yung pandarayang extra maning tinanggap, nakuha sa pandaraya at tinawag na blessing. Ikaw sa po ba ako rito? Hello? Na yung kanyang, marami, yung mga bagay, kita nyo pati maraming Kristiyano, deceive talaga eh. Pati ang LGBTQ, pinagtatanggol. Hindi tayo galit sa tao, hindi tayo name-personal sa tao, pero ang katotohanan ng salita ng Diyos ang dapat laging manaig. Ang dami mga deceive. Kukuha pa ng talata sa Bible. Hello? Amen? Maraming bagay na pinalitan natin ng sarili nating paniniwala at sariling salita ang bagay na hindi tama at totoo. So why is discernment so important in our day? Spiritual discernment is important because it allows us to navigate
the complexities of life. Ngayon, grabe komplikado ang buhay. Tanya kayo, sobrang komplikado ang buhay kapag di tayo natuto mag-discern. Ang bilis pumanaw ngayon ng apoy kay Lord. Kita nyo? Puspos ngayon. Bukas lang, kapos na. The complexities of life with wisdom and clarity. It is a process of seeking divine guidance and understanding in order to make decisions, discern truth from falsehood, and align our action with the spiritual truth. Pagka nagkaroon ka ng spiritual discernment, uy, teka, may something wrong dito. Binubulados ako nito. Hindi totoo to. Pinapalayo ako nito sa calling ko. Nanya kayo? Pinapalayo ako nito doon sa dapat kong ginagawa kay Lord. Dinadaya ako ng damdaming ito. Pag na-discern mo yon, babalik ka ngayon sa tamang action mo. Pero pag na-deceive ka, madadala ka doon. Papunta pala yon sa kapahamakan. Alam niyo, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi, Jesus indicated that the end times will be times of great deception. Matthew 24, verse 4 to 5. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Magbantay kayo, sabi ng Panginoong Jesus, na huwag kayong madaya ni numan. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Maraming magpapanggap na sila ang Kristo at maraming maliligaw. Hello? O ngayon, ganito, hindi na ako madadaya kung sinong Kristo. Talaga namang alam ko si Jesus lang yun eh. Alam niyo, isang nakita kong bagay dito, yung Kristo kasi ay tagapagligtas. Tama? Ngayon yung iba, meron kang tinitig ng ibang tagapagligtas at na-deceive ka dun. Ay, ito mag-aawon sa atin, sa ating kahirapan, at doon ka na sumunod. Ito mag-aahon sa atin sa nangyayari ngayong masamang bagay sa buhay natin, sa ministry natin. Ito na ngayon. At doon ka ngayon titingin. Nandiyan kayo? Hello? Yun yung nakita mo. Pero sabi, mag-ingat kayo sapagkat maraming gustong iligaw sa huling panahon. Amen? Matthew 7 verse 15, watch out. Sabi sa katayo mo, watch out. Magbantay for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Sabi ito, magbantay kayo sapagkat lalabas sa mga bulaang propeta, magbibihis ng anyong tupa, pero may topak pala. Di ba kita nyo, ang dami mga na-deceive sa mga ganito ha? Uy, yayaman ka dito. Promise, ang dami nang yumaman. Lalo kabubukas lang, kasi simula lang. Kunti lang na may pupuhunan mo. Sound familiar? Tama? Hello? Naku, huwag ka mag-alala. Ako mismo, gaganyan pa yan. Ay, nag-ano rin ako, namuhunan din ako. Hello? O di ngayon, naniwala ka. Sa una, maganda. Sa una, may balik. Eh dahil bumalik, may konting balik, taya ka uli. Hello? Bandang huli, nahulog ka na, lahat ibinuhos mo na, wala nang bumalik sa huli. Nandiyan kayo? Maganda mga salita. Talagang mamumuhunan pa sa'yo yan. Ilalabas ka. Papakainin ka. Nandiyan kayo? Pero, kung titignan mo in the spirit realm, magdi-discern ka, aba, hindi totoo to. Nandiyan kayo? Kaya magbantay. Liligawan ka niya, napakagandang mga salita. Ibibigay ko buwan at ang bituin. Sisisirin ko pinakamalalim na karagatan. Eh pag nakakuha ka na, wala na. Di mo na makikita yun. Magbantay. Hello? Kasi ito, mabait kung titignan mo sa panlabas. Pero ang loob ay, ano sabi? Ferocious wolves.
Ha? Ano yon? Yung mabangis na lobo. Anong trabaho ng lobo? Kainin yung tupa. Nakita nyo, dami mga nakain na dapat naglilingkod kay Lord na wala na. Nadaya Dapat maapoy kay Lord ngayon. Ngayon wala na. Dadagdagan ko yung kita mo. Dadagdagan, dodoblihin ko yung sweldo mo. Huwag ka lang umatin ng linggo. Anong gagawin mo ngayon? Ha? Sa una, ganito. Minsan lang naman to. Sige na nga. Sa una, napa-oo ka. Pangalawa, sasabihin sa'yo, ulitin mo lang, nagawa mo na nga noon eh. Sunod-sunod na yan mangyayari. Kita mo, malamig na yung puso mo sa pag-atin ng gawain. Kaya sabi sa atin, magbantay tayo. Sabi, watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing. They will come to deceive, if possible, even the elect. Matthew 24, verse 24, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ito nakalungkot, pati yung mga hinirang na, pinili na, na-deceive pa. I pray, mga kapatid, walang isa man sa atin dito ang ma-deceive pa ng kaaway. Dahil sa magagandang mga salita, mga offer ng kaaway sa atin. Lalo pag alam natin itong indikasyon, magpapalayo sa iyo sa calling mo sa Diyos, magpapalayo sa iyo sa pagsamba mo sa Diyos. Nandiyan kayo? Wala sa katotohanan ng salita ng Diyos, magbantay ka na, ay hindi to sa Diyos. Amen? Hello? Kasi gusto nila pati ang mga hinirang na ay mapalayo pa. Di ba? Ang dami nating kasama noon. Kasamang naglilingkod, maapoy kay Lord, nadaya ng maling pag-ibig. Hello? Hinabol yung mga bagay ng kayamanan ng mundo. Hello? Nagkaroon ng mga something sa puso. Na-deceive Sumama ang loob sa kapatiran. Na-deceive. Nandiyan kayo? There will be many false and deceptive doctrines in the last days. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith. Lalayo ang marami sa pananampalataya, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Pati mga maling paniniwalang katuruan, tatanggapin na nila. Nandiyan kayo? Pati maling paniniwalang katuruan, tatanggapin na nila. At yun ang kanilang paniniwalaan. Ito ang isang indikasyon, mga kapatid, tingin lahat sa akin. Mag-ingat tayo sa mga bagong bagay na naririnig. Kaya lagi ako doon sa salitang ganito Ano yung naituro sa akin, doon ako. Sabi ni Pablo kung anong naituro ko sa inyo, yun ang ituturo nyo rin. Yun ang itinanggap ko sa mga magulang natin sa pananampalataya. Bishop Boy, Bishop Mami. Nandiyan kayo? Huwag natin baguhin yung ibinigay sa atin. Although, mayroong mga pagbabago. Pero pagdating sa prinsipyo, katotohanan, doktrina, hindi tayo lalayo. So anong titinanggap natin? Amen ba? Hello? Huwag tayong papayag ma-deceive. Kasi ang dami ngayong deceive. At ang pinaka-nakatatakot na deceiving, ito. The most deceived person is believing in his own lies. Itong pinaka-deceive, yung pati sa sarili mong kasinungalingan, pinaniwalaan mo na. Hello? 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 11. He will use every kind of evil deception. Gagamit siya ng lahat ng masamang pandaraya to fool those on their way to destruction. Because they refuse to love and accept the truth that would save them. Dapat tanggapin kasi nila yung pag-ibig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang nirefuse nila yung pag-ibig. At and accept the truth that will save them. Hindi na tinanggap yung dapat na katotohanan. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie.
Paniniwala nila pati ang kasinungalingan. Di ba yung ganyan? Paninindigan. Mali na eh. Maling pag-ibig, paninindigan pa rin. Sa kanya ko nakita yung totoong pag-ibig kasi. Siya yung talagang nakasama ko sa hirap. 2 buwan mo palang kasama. Yung asawa mo, 15 years mo nang kasama. Di-deceive. Di ba? Kakasama mo lang eh. Ilang buwan pa lang. Sinabi mo na siya na yung pag-asa ng iyong buhay ngayon. Hello? Pero yung asawa mo matagal mo nang kasama talaga. Di mo nakita yung hirap niya sa'yo. Ha? Hello? Kaya ano sabi dito? Dahil hindi mo inibig ang totoo, hindi mo tinanggap ang katotohanan, papayagan ng Diyos na maniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. Delusion. Yun. Nandun ka sa imagination na mali. Hello? Ilang mga bagay ng deceiving, ng kaaway, ha? Being deceived, number 1, by thinking you don't sin. Paniniwala na akala mo hindi ka na nagkakamali o di ka nakakasala. Ito sabi ng 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we do not have any sin, we are deceiving ourselves. Kung sinasabi natin hindi tayo nakakasala, dinadaya natin ang ating sarili, and we're not being truthful to ourselves. Hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili. Lalo ngayon, may mga kumakalat, magbantay po kayo. Pag narinig nyo yung hyper grace na teaching ngayon, hindi ka na magkakasala, hindi ka na dapat mag-pray, hindi ka na magbasa ng Bible, hindi ka na kailangang humingi ng kapatawaran sa Diyos. May ganyan ngayong katuruan. Nandiyan kayo? Magbantay tayo kasi may mga bagong teachings ngayon na kumakalat na hindi ayon sa salita ng Diyos. Pag sinasabi mong hindi ka nagkakasala, alam nyo, masarap talaga yung lagi kang nagpapakumbaba sa Diyos eh. Hindi yung self-righteous. Tama? Lahat tayo nagkakamali eh. Ang mahalaga, tinatanggap natin ang ating pagkakamali at nagpapabago tayo sa Diyos. Sige, palapakan natin ang Panginoon. So yung iba deceive na hindi sila nakakasala, self-righteous. O yung iba naman, ang tingin nila, yung kanilang kasalanan ay walang epekto sa kanila. Sa kabilang banda naman, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Don't you know, let the word of God speak to us. Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. Sabi sa katabi mo, sikuhin mo ng malakas, do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, adulterers, or anyone practicing homosexuality, no thieves, greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindlers will inherit God's kingdom. Malinaw ba? Hallelujah, praise God. Medyo himay-himayin natin, ha? Alam nyo ba, that the unrighteous, yung mga hindi matutuwid, ay hindi tatanggap, magmamana ng kaharian ng langit. Huwag kayong padadaya, do not be deceived. No sexually immoral people. Yung mga nag-immoral sa pamumuhay. Tayo dapat wala na doon, Kristiyano na tayo eh. Hindi na tayo nandoon sa sexually immoral people. Nandiyan kayo? Hayaan nyo magsalita ang pastor. Kasi, narinig ko to kay Bishop eh. Ulitin ko lang ha. Kung di pa kayo kasal, huwag kayong magsisiping. Totoo yun ha? Ngayon, mahirap banggitin yan sa ibang simbahan. Pero katotohanan yan eh. Nandiyan kayo? Huwag kayong papadeceive. Kasi mahal ko na eh. Ano sabi ko kanina? Yung deceive na, ang last ginawang love. Deceive yun. No sexually immoral people. Idolaters. Yung may mga idol pa. Tao, ina-idol mo. Pera, ina-idol mo. Adulterers, may asawa ka na. Sumisiping ka pa sa iba.
Okay lang ba? Gising ba kayo ngayon? Or anyone practicing homosexuality. Okay na eh. Sabi ko nga minsan sa mga ibang pinangangaralan ko. Okay na, sige, kung pinanganak kang malambot. May ganun eh. Talagang may pinanganak na malambot. Hindi ka nasanay maglaro ng Superman. Si Barbie ang nasanaya mong laruin. At na-compromise ka ng mga lolo't lola mo. Nandiyan kayo? Sige na, malambot ka na, okay na. Pero sabi rito, practicing homosexuality. Huwag mo nang practice. Pinalaya ka na ng Diyos dun eh. Hello? Ito sabi ko nga yung deceiving ng kaaway, darating talaga patindi na patindi. Yung binanggit ko ngayon lang na salita, darating ang time, sa ibang bansa kasi nangyayari na, pwede akong makulong. Isang araw. Isn't it, Brother Scott, that word that I just spoke in other nation, in America, I could be, in big trouble by saying, about homosexuality. Kasi doon may gender equality yung tinatawag. Grabe ngayon ang deceiving. Kaya napakahalagang magising tayo, church. Ang kaaway gusto tayong dalhin sa bagay na hindi totoo. Nandiyan kayo? Tulad ng yung galit ang Diyos sa bagay na mali, gagawing okay lang sa Diyos kasi mahal ka niya. Nandiyan kayo? Sabi ko yung sinabing lang ganon. Naku, delikado darating ang time. Nakakalungkot. Sabi ko sana, kaya ipag-pray natin kumarip, Maranatha, dumating ng Panginoon. Kasi pabigat ng pabigat talaga. No thieves. Baka magnanakaw, wag nang magnakaw. Pag tithes mo yan, wag mong nakawin sa Diyos yan eh. O swindlers. Yung mga mandaraya, swindlers. Hindi na tayo yun. Kristiyano na tayo eh. Anak na tayo ng Diyos. Will inherit God's kingdom. Yung mga gumagawa no, hindi tatanggap, magmamana ng kaharian ng langit. And some of you used to be like this. Hindi yan ang buhay nyo. Dati kayong ganon. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Salamat, hindi na tayo ganon. Kaya wag na nating gawin yung ganon. Hindi na tayo yun eh. Amen ba? Kaya yung mga ganong isipan na, yung kasalanan, hindi naman magbubunga yan. Wala yan, okay lang. Sige, lahat naman gumagawa niyan. Pagka ganun ang isip mo, baka hindi ka pa Kristiyano. Hello? Sumunod, deceiving yourself into thinking your bad friends won't lead you astray. Ito, isa pang deceiving ng kaaway. Yung mga kaibigan na akala mo normal lang na kaibigan, okay lang yan. No? Yung paniniwala mo na mapagkaibigan lang naman ako at lahat sinasamahan mo, na naniniwala kang hindi makaka-apekto sa'yo yon. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Ang masamang kasama ay magko-corrupt ng iyong good character. Kaya mag-ingat kayo sa pinakikinggan nyo. Yung mga bumubulong-bulong lagi sa inyo, naririnig nyo. Hello? Amen. Dadaling ka sa sama ng loob sa ibang tao. Mag-ingat kayo. Wala namang kinalaman yung tao. Walang kasalanan ginawa sa'yo kasi pinakikinggan mo lagi yung negative sa kanya, bandang huli, galit ka na rin sa kanya. Ano yan? Kaaway. Tama? Dahil ang mga kasama mo, galit doon sa taong yon, kaya ikaw, kahit wala namang ginagawa masama sa'yo yon, galit ka na rin sa kanya. Inis ka na rin. Hello? Sabi dito, huwag kayong papadaya ang masamang kaibigan pagpapahamak sa inyo. Kaya choose a good, solid Christian friends in your life to help you grow in the Lord. Mamili ka ng mga magiging kaibigan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, maging choosy ka sa mga kaibigan. Maging choosy. Hello? Kasi ang mga masamang kaibigan, magpapahamak sa atin. Sabi ko nga nakaraan, di ba, ang mga Pilipino pa naman, ang galing natin makisama.
Nandiyan kayo? Sige na, isang tagay lang. Kung naman, parang wala kang pinagsamahan naman. Oh. Wala makakala, walang video, walang picture. Walang if po post. Nangusap. Nandiyan kayo? Mag-ingat. Lalo, ito ha. Oh, hallelujah, hallelujah. Lalo kung pinapalakas ka pa lang sa Espiritu ni Lord at gusto mong lumakad sa Kanya, sisimula ka pa lang, Lord, gusto kong sumunod sa iyo, mamili ka talaga na magiging kasama mo. Kasi yung kasama at kaibigan mo, magdedetermina sa iyo kung ikaw ba'y lalakas tuloy-tuloy kay Lord o manghihina. Amen? Mamili ka. Pag ang kasama mo, puro chismosa, nako, magiging chismosa ka rin. Mahilig sa mga laro-laro. Ikaw dapat nag-aaral at ang mga kasama mo, puro nandun sa tambay, puro cutting. Isang araw, ganun ka na rin. Tambay, cutting ka rin. Gusto mo pumasa sa mga pag-aaral mo? O mga estudyante, taas kami mga estudyante. Sige, mamili ka ng mga kaibigan yung mga adik mag-aral. Yung ginegis pa, ito yung mga kasama kaibigan, yung, naku, mukhang magkakaroon ng quiz next week. Mag-aral na tayo. Wow, grabe, no? Ginegis na agad kung merong quiz. Yung ayaw mag-fail sa pag-aaral. Pero yung kasama mo, kaibigan mo na, oy, may exam tayo. Okay lang yan. Multiple choice naman yan eh. Sumunod, being deceived by worthless things such as idols and riches. Ito yung pagdideceive na yung mga bagay na walang halaga, yun na binibigyan mo ng halaga. Job chapter 15 verse 31, let him not deceive himself by trusting what is worthless, for he will get nothing in return. Do not be deceived yung mga bagay na pinagtitiwalaan mong walang kabuluhan. Kayamanan, pera, posisyon, lahat ng bagay na yan lilipas at mawawala. Hindi tayo dyan umaasa. Hindi yan ang ating kinakapitan sa buhay. Hindi tayo nabubuhay dahil sa dami ng pera tayo. Hello? Sabi sa katabi mo, hindi ka nabubuhay dahil sa dami ng pera mo. Sabi, oo nga, kaya nga wala akong pera ngayon eh. Hindi nasusukat ang tao dahil sa dami ng pera. Kaya huwag tayong ma-deceive. Nandiyan kayo? Na kaya ka nabubuhay dahil may trabaho ka. No. Kaya ka nabubuhay dahil pinapayagan ng Diyos na buhay ka pa. Hindi ka nabubuhay para sa trabaho. Hello? Huwag mong panghawakan ng mga bagay na walang kabuluhan sa buhay. Yun ang tinitignan, inaasahan mo, pera, kayamanan, material, bahay, sasakyan. Yun ang hinahabol mo sa buhay. Lahat ng yan lilipas, kapatid. Mawawala yan. Iiwanan mo rin yan. Kung meron man tayong dapat na dahilan ng buhay ngayon, ay dahil kay Kristo. Yun ang ating buhay. Natuklasan na natin kung ano ang buhay. At ang buhay ay na kay Kristo. Kaya huwag tayong mapapadaya. Hello? Huwag tayong papadaya. Kung tayo may payamanin ng Diyos, praise the Lord. Sabay-sabay nga natin sabihin, kung ako'y payamanin ni Lord, salamat kay Lord. Pero hindi yun ang hinahabol natin sa buhay. Hello? Hindi yun ang hinahabol natin. Alam natin ito, kaya akong pasaganahin ng Diyos. Alam kong ako'y papunta sa kasaganaan. Pero kung hindi man, basta ako lumalakad sa kalooban ng Diyos, ako'y nakasusunod na kapaglilingkod sa Kanya, masaya ang aking buhay, sinasamahan ako ng Panginoon, yun yung buhay. Hello? Pero pag dinaya ka, ngayon, yan na ngayon ang tunog ng ng church. Yan na ngayon ang tunog ng mga salita ng ibang mga pastor. Hindi na nakasento kay Kristo, kaya lagi natin babantayan. Ano sabi ko nga, kung tayo may payamanin ng Diyos dahil may dahilan. Amen. Pero yung magtitiwala ka sa mga bagay na walang kabuluhan, ingatan natin ang ating mga sarili. Amen ba? And last, being deceived by believing that what he or she is doing will not have an after effect. Yung paniniwala na yung ginagawa niya walang bunga, sabi ng Bible ganito, Galatians 6 verse 7, do not be deceived.
kayo papadaya. Magkaroon kayo ng discernment. God cannot be mocked. Ang Diyos hindi papadaya. A man reaps what he sows. Kung anong tinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Huwag kayong papadaya. Anong itinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng mangga, hindi ka aani ng bayabas. Pag mangga tinanim mo, mangga ang aanihin mo. Nagtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng sama ng loob. Nagtanim ka ng paninira, aani ka ng paninira. Hello? Nandiyan kayo? Hindi papadaya ang Diyos eh. Nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Nagtanim ka ng pagtulong, aani ka ng tulong. Nagtanim ka ng pera, aanim ka ng pera. Nandiyan kayo? God cannot be mocked. Ang Diyos hindi madadaya. So huwag kayong papadaya. Akala ng iba, walang effect yung ginagawa nila. Nandiyan kayo? Maninira ng ibang tao, may effect yun. Tayo naman mga Kristiyano, wala sa atin ang paghihigante. Nasa Diyos. Ang Diyos ang gaganti sa atin. Alam nyo, pag ikaw gumante, kaya mo lang gawin, magagawa mo eh. Ang post ka lang. Nandiyan kayo? Yun na yun. Akala nakaganti ka na nun. Wag. Tapos na. Pag ikaw gumante, tapos na yun. Hayaan mo ang Diyos sa gumante. Ang Diyos kapag gumante, ay grabe. Hello? Kaya sabi sa atin mo, ipasa Diyos mo lahat ng bagay. Huwag kang papadaya. Amen. Eh, pastor, bakit itong tinatanggap ko ngayon? Ako yung parang sinisiraan. Eh, hindi naman ako nanira ng iba. Wala naman ako siniraan. Ba't ngayon ako yung sinisiraan? Ibig sabihin, siya yung nagtatanim sa'yo. Siya yung aani. Kasi may nagtatanim at may umaani. Ibig sabihin nun, dahil gusto kang taniman ng ganon, ikaw ang ginagawa ng ganon, magalak ka, sabi ng Bible, dinaragdagan nila yung pagpapalat gantimpala mo sa langit. Amen. Kaya sabi dito, huwag tayong papadaya kasi kung anong tinanim mo, anihin mo eh. Yan ngayon ang takbo ng mundo. Ang problema, pati ang church, ganyan na rin. Pag di tayo nagbantay. Gantihan sa ganito. Pinost mo ako ha. Sige, parinigan pala labanan ngayon ha. Type din. Gigil na gigil ka pa eh. Post. Tapos magdamag mo tinitignan, sino bang maglalike? Uy! Kakampi ko talaga to eh. Nawala tayo sa pagiging spiritual. Diba? Tapos makikita mo yung kalaban mo, magpo-post din. Uy, oh. It's on. Now, it's on. Oh. Do not be deceived. Tayong papadaya. Gusto kang tirahin ng laman, tirahin ka sa laman, eto gawin mo, maging matalino ka, be spiritual. Nandiyan kayo? Mahalin mo sila. Ay, mahirap, totoo lang. Madaling sabihin, mahirap. Pero pagka ginagawa mo yon, namamatay ka sa laman, nabubuhay yung spirito mo. Kasi ang gusto, ang deceiving ito, inaway ka, awayin mo rin. Diba? Sabi ng Panginoong Yesus, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang trabaho ng mundo. Pero sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong kaaway. So, maging ma-discern ka. Paano? Para hindi tayo ma-deceive. Number 1, be guided by the Holy Spirit. Lagi tayong maggabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Gusto mo magmadaya? Lagi kang mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan ang panlaban natin sa naglalaro ngayon ng mundo. Sa pandarayang sistema ng sanlibutan. Be guided by the Holy Spirit. Ano ba sinasabi ng Banal na Espiritu? Lagi tayong mag-pray. Lord, ito ngayon nararamdaman ko, ito ngayon ginagawa sa akin.
Ito ngayon yung gustong gawin ng kaaway. May nangyayaring battle. Tingnan nyo, lagi may battle. And we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, rulers in high places. Ang kaaway natin ay hindi laman at dugo. Si Satanas ang ating kaaway. Kaya mag-discern tayo, mapuspos tayo ng Holy Spirit. Kasi pag puspos ka ng Holy Spirit, tinira ka. Hallelujah, praise God. Be calm. Relax lang. Spirito ko, relax lang. Gustong nakawin ng iyong kagalakan, relax ka lang. Lord, hinga ng malalim. Kain ng masarap. Wag masyado. Iba kasi pag stress, ginagawa, kain. Ang tawag nila dyan, stress eating. Madisan mo rin naman. Ito pag gusto tayong dalhin ng kaway na tumingin ka, dinidisip ka, tumingin ka sa sitwasyon, problema, suliranin, at nawawala yung kagalakan mo, nawawala yung vision na pinagagawa sa iyo ng Diyos, balik ka uli sa Holy Spirit, pray ka, then tignan mo yung mabubuting bagay naman. Be grateful sa ginagawa ni Lord. Kasi gusto ng kaaway, makita mo yung mga pangit Nandiyan kayo? Pag tingin mo sa salamin, pati mukha mo, pangit na rin. Parang pangit ko na. Tapos ang gawin mo, mapuspos ka Holy Spirit, then be grateful. Kita mo, pag tingin mo naman yung anak mo, ay, salamat sa anak ko. Kahit minsan makulit, pero mahal ako nito. Nandiyan kayo? Be grateful. Pag tingin mo ng rep, walang puro tubig ang laman. At least may rep ako. Diba? At may tubig na malamig ako iniinom. Be grateful. Pag timpal mo ng kape, walang asukal. Praise God. Ayaw lang ni Lord ako magkaroon ng diabetes. Be grateful. Lahat. Pag ganun tayo, ay, ang kaaway, kasi spiritual ka, madadaig mo yung pandaraya ng kaaway. Amen? Sumunod, para hindi tayo ma-deceive, magkaroon tayong spiritual discernment. Be guided by your pastors and leaders. Minsan talaga, totoo, dumarating time, gulong-gulo na tayo. Diba? May time, ito mag-asawa, gulong-gulo kayo kung sino ang tama sa desisyon yung dalawa. Parehas kayo may tama Di ba? Gulong-gulo. Hindi, ako talaga ito dapat Sabi naman, hindi, ito nga, ayaw mo makinig. Kayong parehas gulong-gulo, di ba? Nag-aaway kayo, hindi kayo magpapansinan kasi walang desisyong nanalo Tama? Nandiyan ang mga pastor. Nandiyan ang mga leaders. Mga kabataan, naguguluhan kayo, mag-aaral ba kayo o magmamahal? May mga magulang kayo, makinig kayo. Be guided by your leaders, your parents, your pastors. Kasi gagabayan kayo niyan. Para hindi kayo ma-deceive. Huwag ka basta-basta huwag ka basta-basta gagawa. Kikilos na hindi mo muna hiningan ng counsel. Kasi sabi mismo ng Bible, many counselors, there is safety. Ezekiel chapter 44, verse 23. Ito'y tungkol sa mga pastor. Sabi ganito, ituturo nila sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng itinilaga kay Yahweh at ng hindi. Ituturo rin nila kung paano ang pagkilala sa malinis at sa marumi ayon sa tuntunin. Alam niyo ba ito Mapalad tayo kung tayo may pastor sa buhay. Sabi ni Bishop Boy Ramos, the most miserable church, the most miserable Christians ay walang pastor. Narinig niyo na yon? Sino nakarinig ng preaching na yon ni Bishop Boy? O sinuulit ko lang sa inyo. Kasi kung ano yung tinanggap ko, tinuturo ko Sabi ni Bishop Boy, at inuulit ko, the most miserable Christian pag wala kang pastor. Sino bang pastor mo pinakikinggan? Sabi ko nga, maraming mapapakinggan pero dapat may pinakikinggan ka. Mag-ingat ka kung sinong pinakikinggan mo. Kasi yung taong talagang totoo na dapat pakinggan, ituturo sa iyo kung anong malinis at sa marumi. Hindi ka bubulahin. Sasabihin sa iyo kung anong tama at mali. Masakit minsan, pero yun ang tama. Kaya dapat mahalaga, may pinakikinggan tayo. Mga kabataan, may mga magulang kayo, makinig kayo sa mga magulang nyo.
Huwag kayong mas marunong pa sa mga nanay at tatay nyo. Ay, mga youth, ha? Taas ang kamay mga youth. O magpapanggap yung mga hindi na youth, ha? Makinig kayo. Pag sinasabi, anak, huwag ka munang magmahal, makinig ka. Huwag ka munang manligaw. Baon mo pa yung pinang-date mo eh. Sumunod, be guided by God's word. Because discernment comes from knowing the word of God. Ang discernment natin, para malaman natin kung anong tama at mali, kasi ang salita ng Diyos, mag-i-illuminate sa atin. Makikita mo, ay hindi ito ayon sa salita ng Diyos. Nandiyan kayo? Psalms 119 verse 105. Sabay-sabay basahin. At matapos na po ako, pangatlong pagtatapos. 1, 2, 3, go. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos ang liwanag sa aking daraanan. Pag confused ka, mayroong deceiving na dumarating, balik ka sa word of God. Kasi ang salita ng Diyos ang liwanag sa ating daraanan. Amen? Mag-i-illuminate ang word of God sa atin. Sasabihin niya sa'yo kung anong tama mong gagawin. Nandyan ang katotohanan. At minsan masakit ang katotohanan, pero yun ang magpapalaya sa atin. Psalms 119 verse 11, I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Ang iyong mga salita, itinatak ko, inilagay ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Nanya kayo? Pag may word of God ka, doon makikita, madidiscern mo eh. Ba, talang mali yata yan. Bakit tinuturo yung ganyan? Hindi yan. Nanya kayo? Madidiscern mo eh. Nadidiscern nyo ba kung ano yung tama at mali? Nadidiscern ba natin kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos at hindi? So be guided by the Holy Spirit. Be guided by your leaders, your pastors, your parents. Be guided by His Word. And then, isang sikreto pa para magkaroon tayo ng spiritual discernment. At last na talaga ito. Be mature enough in the Spirit to discern what is right and wrong. Kasi ito sabi ng Bible, Hebrews chapter 5 verse 14. But solid food is for the mature. For those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Pag mature ka na, kaya marami nadadaya kasi immature. Nandiyan kayo? Madaming nadaya kasi hindi ka matured enough in the Lord. Kasi bakit? Puro gatas lang ang iniinom mo. Ayaw mong kumain ng karne. Tanda-tanda mo na, naka-pampers ka pa. Nandiyan kayo? Hindi ka na dapat pinapampers, hinahagis ka na eh. Di ba, pampers, hinahagis? Iba hanggang ngayon, pabonjing ang espiritu. Mga tawag sa kanila, mga atoti. Alam niyo si atoti? Atoti bonjing, atoti bonjing. Atoti ang espiritu. Pa-baby lagi, kailangan mong aabutin lagi. At deceive sila sa gano'n na ito. Dapat lang talagang abutin. Ano pa? Lumago ka na, hoy! Tanda-tanda mo na. Hello? Pero iba ang deceive sa ganun pa rin damdamin nila. Kaya sabi sa katay mo, lumago. Lumalim. Amen. Kasi pag mature ka na, you can discern. Napapractice mo na, ito talaga dapat kong gawin eh. Amen. Dapat hindi na ako taga-upo lang. Nadidiscern mo na. Tagal ko ng taga-upo Butas na tong upuan sa akin eh. Dapat may ginagawa na ako sa church. Nadidiscern nyo ba yon? Ha? Ano kaya ang pwede kong magawa pa sa simbahan? Church, ang church po laging naghahanap ng manggagawa. Lagi po tayo nangangailangan ng gustong maglingkod kay Lord. Available. Makipag-usap lang ho kayo. Magtanong kayo ano pwede niyong gawin sa loob ng simbahan. Naghahanap tayo ng mga taga-kamay sa church, mga magwe-welcome. Naghahanap tayo ng mga pwede pang kumanta sa simbahan. Kita nyo, kakanaos lang kanina, naghahanap tayo ng mga tutugtog, kakanta sa worship team.
Baka may gift ka dyan, hindi mo pa dinidiscern na may calling ka pala kay Lord. Eh, matanda na ako eh. Walang edad sa paglilingkod. Nahihiya ako eh. Hanggang kailan ka mahihiya? Paggamit ka sa Diyos. Sayang ang buhay mo kung ginagamit mo lang yan sa walang kabuluhan. Maglingkod sa Diyos. Amen. So, pag ikaw ay nagmamature, doon mo nakikita kung anong tama. Because discernment in spiritual maturity. Kasi ang discernment is a spirit, gift from the Holy Spirit. Kaya dapat magkaroon tayo nito. Anong talatang binasa natin kanina? 1 Thessalonians 5:21-22, test everything. Sabi mo ulit sa katabi mo, kalubitin mo siya, test everything. Kabasa-basa maniniwala. Amen. May mga magpapanggap na mabait, i-discern mo. Hello? Hindi masamang mag-test. Di ba, bibili ka ng sasakyan, itetest mo muna eh. Bibili ka ng damit, titignan mo, susukatin mo, itetest mo. Pero may mga tao, disibang utak ha. Akala niya, yung katawan niya, nung 16 years old pa rin siya. Ang binili pa rin small. Kaya nung sinuot, akala, pero yun ang utak niya, Winnie the Pooh eh. Nakapang Winnie the Pooh yung dating. Pero tingin niya, deceive nga eh. Ako may kilala, honestly, may kilala akong ganun. Akala niya yung katawan niya, nung bata pa rin siya, hindi na. Kaya dapat talaga magising eh. Test everything. Kung hindi mo nakikita yung sarili mo sa salamin, alam mo, yun ang tama totoo sa'yo, makinig ka sa magsasalita sa'yo. By guidance of the Holy Spirit, by the Word of God, by the pastors and leaders, test everything. Anong sabi naman ni John? Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Spiritual discernment. Tayong lahat ay tumayo. Sige nga, palapakan natin si Lord. Napakahalaga po sa atin ngayon, lalo sa panahon natin na nagkalat ang pandarayang spirito. Diba? Ang cellphone natin, available laging hawak natin. Marami kang pwedeng mabasa, mapanood,